giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? This is Orange Blooded Motomaniac. Maligayang pagbabalik sa ating channel. So, today's video ay magbabahagi na naman po tayo ng isa na naman pong DIY sa KTM Duke 390 na ito. So, applicable din po ito siya sa lahat ng model ng ating KTM like 200 and 390. So, today ay magpapalit po tayo ng steering head bearing kit ng ating KTM Duke 390. Gawa nga ng every time na mabagal or mabagal yung takbo natin, parang may kumakabig. Parang naninigas yung manubela and then parang ikakabig ka either left or right na manubela. So, medyo delikado sa pagdadrive. So, ngayon ay papalitan na natin ng bearing, ang ating steering head bearing. Bali, merong nabili yung ating isang tropa. So, sinabihan ko siya na ang applicable or alternative na steering head bearing kit ng ating KTMs, applicable to sa lahat sa RC, sa Duke 200 and 390. So, ang steering head bearing na ipapalit natin is Rouser NS or RS 200. So yan, makikita natin mamaya sa inyo. So ayun, bali naka-ready na yung aking tie down kasi itatali ko and then i-jack ko sa ilalim, and then hindi naman pwedeng gamitin yung front paddock stand na yung nilalagay dito sa ilalim ng ating triple tree clamp. Gawa nga nang tatanggalin din natin yung triple tree clamp. Lahat ng bearing dyan tatanggalin natin, babaklasin natin, papalitan natin ng panibago. And then medyo marami-rami pa akong gagawin dito. Papalitan yung itong mugs, medyo kinalawang na rin. Pipinturahan natin yan, and then yung sa likod pipinturahan din natin yan. So ayun, bali alternative parts ng ating steering head bearing kit ng ating KTMs is pwede yung NS or RS Rouser 200. Ito na yung price, nakikita niyo na yung price, 790. So medyo pricey talaga yung sa KTM, pero the same lang din naman sila, walang pinagkaiba. Packaging lang yung pinagkaiba, pero yung quality ng taon nito ng mga bearings the same lang. So ayun, bali babaklasin ko lang yung head, itong manubela, triple lower and upper triple tree clamp. Yung fork, tatanggalin natin yan lahat. Marami tayong tatanggalin dyan. So ayun, bali babalikan ko kayo after a few seconds. So bago natin baklasin yung ating triple tree clamp, yung ating head and upper and lower triple tree clamp, ay need natin na luwagan yung ating mga bolts and Allen bolts sa ating head. Unang-una is tatanggalin natin yung fender pala, luwagan natin yung Allen bolt dito sa ating fork, luluwagan natin to, tatanggalin natin yung headlight, luwagan natin tong gitnang bolts, and then tatanggalin natin yung mugs and then yung ating caliper.
bali nabaklas ko na po yung kanyang lower 333 clamp, and then sa napapansin nyo, nabulaga din ako, napakaitim na ng kanyang mga bearings. Ito yung reason kung bakit kumakabig yung ating manubela, naninigas and then kumakabig either left or right. And then yung sa lower na part, yan, napakaitim na yan. So yung upper na portion, so good pa tong bearing na to, pero palitan na lang natin as set. And then ito yung upper na latagan ng bearing. So kung mapapansin natin, wala naman siyang kanto, so papalitan pa rin natin yan. So yun, bali tatanggalin ko lang yung bearing. So bago natin tanggalin yung bearing, bugahan muna natin ng WD-40. And then yung dito sa ilalim, bugahan din natin yan. Hayaan natin mga 3 minutes to 5 minutes baka mag-penetrate yung ating WD-40. Ito yung ipapalit kong bearing. Bali niliha ko lang kasi merong gaspang ay merong kalawang. So ito yung ipapalit kong bearings. Bearings steering head bearing kit. So kung halimbawa nalilito man kayo, iba-iba naman yung size niya eh. Ito sa lower to, itong medyo malaki yung diameter. Ito yung parang cover sa taas na bearing. Ito yung dito sa ilalim. Ito yung mas maliit kaysa dito sa ilalim. Magkaiba sila ng diameter. Yan. Ito naman yung sa taas. And then itong kanina na dito, itong parang mga spacer niya or washer niya, meron din yan. Ito din yan. Ito din yan yung set niya. So, papalitan na lang din natin ng bago. And then ito yung bearing niya. Kita ko lang. Dito hindi rin kayo malilito dito. Itong lower is blue, yung upper is white. So nakagrasa na yan. Pwede mo rin lagyan ng grasa ulit. Ayun, balik nyo lang kung ano yung pagtanggal nyo. Ganun na lang din yung pagbalik. Kabit nyo ito una. Yan. Then bugahan nyo na lang ng tawag nito, ng pampadulas, WD-40. So yun, bali tapos na natin yung sa ilalim dito, yung portion. So next is yung ating top and ating yung lower na parang latagan ng ating bearing. So kakabit ko lang.
So ayun, wala na ako nakakapa dito sa ilalim. Ibig sabihin nakalatag na ng maayos yan. Then iwasan nyo na magasgas tong tawag nito, itong nilalatagan ng bearing. Yun yung isang reason kung bakit nagkakanto yung ating bearing, and then matigas na pagliko. Yun, ito lang yung ginamit ko, yung parang takip niya dito. Yan. So ito yung stock na takip. So meron din naman tong ganito sa nabili. So ito na lang yung ginamit natin. So sa ilalim naman, so bago ibalik, linisan nyo na lang dito kasi natanggal na naman natin. So linisan na lang natin. Then para medyo kumalawang na siya dito na area, lilihain ko lang. Gamit natin ang WD-40. Ito naman yung sa ilalim. Medyo malaki yung diameter. Gamitin niyo yung tawag nito, yung dating nasa ilalim, yung dito na tawag nito, nalatagan ng bearing. Ito na yung gamitin nyo. So, yan na yung bearing natin sa ilalim. Latag na yan. Malalaman yung nakalatag na po ng maayos yan. Wala na po kayong, hindi na po mapapasok yung parang kuko nyo dito sa ilalim na to. Hanggang dito. And then sa taas, same lang din. Yun. So, wala na rin akong, hindi na rin napapasok yung kuko ko dito sa ilalim. Ibig sabihin, nakalatag na ng maayos yan. So ang problema nito, pag hindi siya nakalatag ng maayos, sa katagalan ng gamit, tatagtag yung 333 nyo. Kasi bumaba yung tawag nito, itong nilalatagan ng bearing, bumaba yan. And then uulitin nyo naman na higpitan yung dito sa taas. Ito. So ikakabit na natin yung 333 clamp. So ito yung kanyang lower bearing, kulay blue. Yun naman sa taas is yung white. Iba kasi sila ng diameter. So mas maliit tong sa taas, yung white, compare dito sa blue na bearing. So may grasa na siya. So lalagyan na natin itong grasa. Ito. And then yung ilalim din dito, lalagyan natin ng grasa. So ayun, bali kakabit na natin yung 333 clamp. Nalagyan na natin ng grasa yung lower and upper, and then yung ating 333 na lower part. Lalagyan na lang din natin ito ng grasa. Lalagyan na lang din natin ito ng grasa. Kabit natin itong bago. Yan. Saka ito, huwag yung kalimutan tong parang rubber na to kasi minsan nakakalimutan natin. And then sa pag-a-adjust nito,
dapat yung tamang higpit lang, and then hindi masyadong maluwag. So papakita natin sa inyo mamaya yung tamang pag-adjust nito dito. Ganito lang diskarte para malaman yung pantay yung 333 clamp nyo ay itong fork nyo. Huwag nyo muna higpitan. Gamitin nyo yun parang ihi ng front mugs. Pasok nyo lang dyan sa dalawang butas. Dito natin malalaman na pantay na po yung ating fork. Once na yung ating nilagay na yung parang sa gitna, yung ihi ng ating front mugs ay mayroon ng pre-flay. Kung titignan nyo na lang kasi hindi abot ng mic ko yung doon ako. So ito, dapat may pre-flay to. Pag pinasok nyo to, dapat dire-diretso lang. Yan. Ito yung papansinin nyo lagi. Huwag niyong tignan yung linya dito. Huwag niyong tignan yung linya. Dito kayo mag-base. Yan. Dapat may pre-play to. Ibig sabihin pantay na yan. So, nigpitan ko na yung dalawa para hindi na ito magalaw. And then para ma-check nyo na okay na po yung ating manibela, yung ating adjustment, ay ganito lang yung pag-check. Cut natin ante. So need nyo na i-try ng banti atras itong fork nyo. Pag meron kayong napansin na parang gumagalaw, ibig sabihin maluwag pa yung ating adjustment dito. So need natin higpitan, and then once na wala kayong nararamdaman na parang tagtag, try nyo namang iliko. Yan. Dapat pag nililiko nyo siya, wala kayong mararamdaman na parang naglalak or matigas na area. Merong matigas na area kasi meron ditong wire eh. So bypass nyo na lang yung wire, pansinin nyo talaga yung play. Para sa akin, okay na to na adjustment. Hindi masyadong matigas, hindi rin masyadong maluwag. Tama lang. So ito yung pakikiramdaman nyo lagi, yung movement dito pag gagalaw nyo. Dapat wala yung play. So okay na tayo dito, okay na tayo sa adjustment. Ilalak na lang natin yung gitna. Ilalak natin to. So, huwag nyo munang higpitan to, yung kabilaan, sa taas na upper 333 clamp hanggat hindi nyo nahihigpitan to. Kasi ipipress nyo pa yung tawag nito, itong upper na 333 clamp. Unahin nyo muna itong higpitan, saka to. So, after nyo na mahigpitan yung sa taas, ma-align yung sa ilalim, ay pwede nyo lang higpitan o ibalik yung mga kulang na Allen bolts dito sa ating 333. So yun mga ka-orange, mga kapongkan, natapos na po natin na gawin yung kanyang steering head bearing na pinalitan natin. So hindi ko na napakita yung lahat-lahat ng pagbalik, gawa nga ng tawag nito, kung paano nyo tinanggal, ganun lang din yung pagbalik. So yung adjustment na lang yung pinakita natin,
paano i-align yung fork, napakita na natin yun. So ayun, bali ang ginamit nating steering head bearing nito is pang NS Rouser 200. Pwede din po yung sa RS, and then yung sa Dominar 400. Pwedeng gamitin yun. And then ang mga ginawa ko pa dito is nag-PMS ako dito. Pinalitan natin yung crash guard nya nung homemade na crash guard. Ito yung dati yung crash guard na nilagay. So meron tong parang sa amin pabikil, yung parang hindi lapat yung butas dito sa mga tornilyo. Kailangan pang hilain or meron ka pang uunahin na tawag nito na itutornilyo bago mo may kabit ng maayos yan. Di katulad nito na plug and play 0-0 yan. Wala yang parang tawag nito bikil kumbaga. And then ang ginawa pa natin dito is ayun, pininturahan natin tong tawag nito, itong kanyang rotor disc. So bagay na po siya, orange black yung combination, and then yung rear same lang din. So ayan, and then ayun, bali yung crash guard pala dito is meron na siyang nakaabang na kamitan na auxiliary. Yun kasi last time is nilagyan pa yun ng tawag nito ng nileldingan pa yun dito ng lagayan ng auxiliary light. So ito ay for sale sa mga naghahanap, baka for 390, baka trip nyo to, mura na lang to. So ayun, bali kukunin to ng may-ari mamaya. Na test drive ko na po ito at so far so good. Nawala na po yung pagkabig ng manubela, yung naninigas na manubela tapos biglang kakabig. So umokay na po siya. So far so good na po yung kanyang pagliko at and then yung kanyang handle. So yun, bali tatapusin na natin yung video. Sana po ay nakapulot na naman po kayo ng bagong kaalaman or alternative parts sa ating mga motor. So yung steering head bearing na yun is applicable po yun sa lahat ng models ng ating KTMs. KTM Duke 200, 390 and RC200 and RC390. So the same lang naman po yan sila ng mga bearings. Yung position lang ng handlebar ng KTM Duke and then yung sa RC. So yun, bali tatapusin na natin yung video. Maraming salamat sa panonood. So sa mga naghahanap ng homemade na crash guard ay kontakin nyo lang po ako sa ating Facebook page. So made to order po yan, quality na tawag ito, crash guard. And then sa mga gustong magpagawa ng decals katulad ng Carnage na to is kontakin nyo lang po yung Graphic Master. So sila po yung gumawa nito, full wrap na tawag ito na KTM Duke 390. So kung taga General Santos City kayo ay libreng-libre po yung kabit, walang bayad yung kabit. So meron din po silang tawag nito Shopee. Pwede kayong magtingin ng mga designs doon, or either pwede kayong mag-send ng design and then gagawin po yan ng Graphic Master. So sa mga bagong viewers natin dyan na hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel ay huwag niyo po sanang kalimutan na i-hit yung red subscribe button na makikita sa ilalim ng ating video, and then gusto nyo i-follow yung ating Facebook page, Orange Blooded Motomaniac din. And then para mas mabilis na makontak nyo ako ay message lang po kayo sa ating Facebook page, Orange Blooded Motomaniac. So ayun, bali tatapusin na natin yung video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, ibabahagi naman natin yung mga alternative na clutch and throttle cable na pwedeng gamitin sa ating mga KTMs. So ride safe po sa lahat. Peace. Subscribe.